Wow! Wow! Bali, ito ang gagamitin natin na case. Galing to sa sirang AVR. Bahala na kayo, diskarte nyo na lang kung anong gagamitin nyo na case. Ito naman yung pinaka transformer natin, 12 volts transformer. Marami naman nabibili nito sa mga electronic shop. At syempre gagamitan din natin ng fuse para safe ang ating gagawing battery charger. Ito naman yung pinaka on-off switch nya. Ito naman yung pinaka power cord o saksakan o plug. Gagamitan natin ng alligator clip para i-clip na lang natin sa may baterya. Ito naman yung diode, bridge rectifier diode. Maganda tong diode na to kasi pwede mo siyang lagyan ng heatsink. Ito yung sinasabi kong heatsink. Bali, dyan natin ilalagay yung diode. Ito-tornilyo natin yan mamaya. Yan. Yan ang kagandahan ng diode na to. Pwede mo siyang lagyan ng heatsink para hindi siya masyadong mag-init. Yan. Lalo na malalaki na baterya ang i-charge mo. Grabe kung mag-init to. Kaya okay na okay to pag may heatsink. Hindi katulad nung mga ibang diode. Katulad yan. Yung diode na ganyan nag-iinit yan lalo na pag i-charge mo ang lalaki yung baterya ng truck ganon. Mag-iinit yung mga yan, pumuputok yung mga yan. Yung ganyang klaseng diode hindi mo naman pwedeng lagyan ng heatsink. Okay. Bali, ito naman yung LED. Ito yung gagamitin natin na pinaka power indicator light nya. At lalagyan din natin ng resistor na 1K yung ating LED para hindi siya masunog. At itong dalawang wire na to pangdugtong natin mamaya sa may LED, pinaka extension nya. At ito naman yung capacitor. Bali, kinahoy ko lang to sa mga sirang appliances. 35 volt tong nakahoy ko. Wala kasi akong mahanap na kahit 25, ganun lang sana. Pero okay lang din naman to. Bali, okay na, umpisahan na natin. Bali, ang una natin gagawin ay ilalagay natin tong pinaka fuse nya. Yan, itutusok natin dyan sa may butas. Bali, ang dating nakalagay dyan sa butas yung pinaka post reset ng AVR. Sakto naman tong fuse na ilalagay natin. Hindi na kailangan na magbutas kasi wala naman ako pang butas kasi. Buti lang sakto. Tapos ilalapat na natin tong pinaka transformer nya. Iwa-wirings natin tong pinaka primary nya. Yan. Yan yung pinaka line 1 at line 2. Yung gilid-gilid. Yung sa gitna, wala, hindi natin gagamitin yun kasi 110 yun. Yan. Bali, iaabang na rin natin yung pinakasaksakan nya. Yan. Iabang na rin natin yan. Line 1, line 2 lang din naman yan. May dalawang wire lang. Bali, sakto na naman yung butas doon. Kasi talagang yan din yung saksakan ng AVR, yung sirang AVR. Kaya saktong sakto rin yan.
Yan, bali sa primary muna tayo magwa-wirings. Bali ang una natin kakabit yung pinaka isang linya ng saksakan diretso dun sa may isang linya din ng transformer. Yan, ihinang lang natin yan. Bali yung isang terminal ng ating fuse o yung isang wire ng fuse ay diretso dun sa may isang linya ng transformer. Yan, diretso lang din dyan. Tapos yung natirang dalawang wire, yan naman yung pupunta dun sa may switch natin, sa may on off switch natin, yung dalawang wire na yan. Bali, isasalpak na natin yung pinaka switch natin. Bali, yung butas na yan ang nakalagay dati dyan ay yung pinakasaksakan ng AVR. Ang AVR nga pala kadalasan yan, nakikita ko yan sa mga computeran, sa mga computer yan. Yung butas niya saktong sakto yung switch. Yan, okay na okay. Bali yan, yung wire kanina na dalawa, doon natin i-connect sa may switch. Yan, kahit magbaliktaran naman yan, walang polarity o positive negative yan, switch lang naman yan. Kahit alin dyan, kahit magkabaliktad, okay lang. Bali, tapos na tayo dito sa wirings ng primary ng transformer natin. Susunod na natin yung secondary. Ito na yung mga meron ng pyesa. Yung mga yan. Bali, ang una natin gagawin ay ilalapat na natin tong diode dito sa heatsink. Totornilyo lang natin. Ito maganda kasi na diode talaga. Pwede mo siyang lagyan ng heatsink.
Bali yung gilid to gilid ng ating diode ay babalikuin natin. Kasi dyan natin, ihinang kasi natin dyan yung capacitor. Bali yung diode nga pala, merong output yan na positive tsaka negative. Yung capacitor naman, meron din yung positive tsaka negative. Basta yung positive ng diode tsaka positive ng capacitor, magkasama yon. Tsaka yung negative ng diode tsaka negative ng capacitor, magkasama rin yun. Bali yan. Bali ganyan, hihinang natin ng ganyan. So tapos na tayo maghinang. Hindi ko na pinakita yung pinanghinang ko para kasi tatagal pa yung video natin. Yan. Basta importante ganyan ang kalalabasan. Negative to negative, positive to positive. Hinang lang natin. Yan. Bali yung natirang dalawang pin ng ating diode, yan yung pinaka in ng diode, AC in ng diode yan. Yan yung pinaka in nya, dalawa. Bali ang nakakonekta dyan yung transformer, yung pinaka out ng transformer, yung dalawang wire na yan. Yan. Yan yung pinaka connection yan. Dyan mo ihilang yan. Yung dalawang yan, tsaka yung dalawang in ng ating diode pala. Bali kahit magkabaliktad tong dalawa o magkabaliktad yung wire na ikakabit mo dyan, okay lang, wala naman positive negative dyan. Bali unahin na natin tong isa. Yan. Bali tulad ng sabi ko kanina, kahit magkabaliktad tong dalawang to, kahit saan mo ilagay dyan, basta importante yung out ng transformer na dalawang wire, malagay mo o mahinang mo dun sa may in ng ating diode. Kahit magkabaliktad yun, okay lang. Yan. Bali ganyan ang kinakalabasan yan. Bali susunod na nating assemblein yung pinaka power indicator natin na LED. Bali kinawi ko lang din naman to, luma na siya. Bali itong LED na to, lalagyan natin siya ng 1K resistor. Yan, lalagyan natin ng ganyan. Ang purpose naman yan, yung resistor na yan, para hindi masunog yung ating LED. Kasi yung LED, mga mababang voltahe lang yan. Kung nirekta mo sa may 12 volts yan, sunog yung LED. Ang trabaho ng resistor na nilagay natin para malimitahan yung voltage o kuryente, para hindi masunog yung ating LED. Bali ganito ang kalalabasan niya. Bali dinugtong ko na rin yung dalawang wire kanina. Hindi ko na pinakita kung paano ko hininang kasi hahaba na naman yung ating video. Yan. Bali ganyan ang kalalabasan niya. Bali ang connection naman nito ay doon lang din naman sa may positive negative ng capacitor. Kasi itong LED meron ding positive negative ang LED.
Bali itong alligator clip na gagamitin natin, meron siyang positive tsaka negative. Bali gagawin natin positive yung kulay red, tapos negative naman yung isa. Wala na kasi yung parang rubber niya na black, pero yan yung pinaka negative natin. Bali may senyal na ako dito, yan yung pinaka positive ng yung kulay pula. Yan. Bali ang connection lang nitong alligator clip sa capacitor lang din, sa may capacitor, sa may positive negative din ng capacitor. Ganon din yung LED, sa may positive negative din ng capacitor. Kaya nga pagsasamahin ko na lang yung positive ng alligator clip sa may LED, yung positive ng LED, tapos yung negative ng LED tsaka negative ng alligator clip, pagsasamahin ko din yan kasi magkasama lang din naman ng connection yan. Pag pinagsama mo na yan, diretso na yan dun sa may positive din ng capacitor tsaka negative din ng capacitor. Dun mo lang din naman hihinang yan, basta negative to negative, positive to positive. Bali lalagyan natin ng lead para madaling kumapit dun sa may capacitor. Yan. Lalagyan lang natin ng lead. Bali pagkatapos natin lagyan ng lead, unahin ko na para yung pinaka positive. Ihinang na natin dun sa may positive ng capacitor. Yan, ihinang lang natin dyan. Tapos isusunod naman natin tong negative nya. Hinang lang din natin dun sa may negative ng capacitor. Bali tapos na yung wirings natin. Tapos na lahat, wala na tayong wirings. Tapos na lahat yan. Bali tetestingin na natin tong ginawa nating battery charger. Bali isasaksak lang natin to para matesting na natin. Bali on lang natin yung switch nya. Yan. Bali umilaw yung kanya, power indicator nya. Testingin natin pag sparking kung mag-i-spark. Mag-i-spark siya, okay na okay. Bali okay yung ginawa nating battery charger. Bali off natin ulit, tapos on natin, i-testing natin ulit kung ano. Pag i-sparkin natin ulit, bali okay nga talaga, okay yung ginawa talaga natin. Bali yung actual na pagcha-charge ng battery, papakita ko na lang pag meron akong i-charge na battery. Wala kasi akong battery ngayon. Bali maraming salamat sa panunood.